Magandang buhay! Maligayang panonood mga mahal kong mag-aaral sa grade 9. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang ikaapat na kabanata ng nobelang Noli Me Tangere at ito ay pinamagatang Erehe at Pilibostero. Ano pa ang hinihintay nyo? Halina't makinig at matuto. Naglakad na si Ibarra na hindi batid ang destinasyon. Nakarating siya hanggang sa may liwasan ng bundok. Sa maraming taong pagkakawala niya sa bayan, wala pa ring pagbabago sa kanyang dinatnan. Sa paggalagala ng kanyang paningin, naramdaman niyang may dumantay na kamay sa kanyang balikat. Si Teniente Guevara na sumusunod sa kanya upang paalalahanan ng mag-ingat din sapagkat nangangamba siyang baka matulad siya sa sinapit ng kanyang ama. Nakiusap si Ibarra na isalaysay ng Teniente ang tungkol sa buhay ng kanyang ama sapagkat tunay na wala siyang nalalaman dito. Sinabi ni Ibarra na sumulat ang kanyang ama sa kanya may 1 taon na ang nakakalipas. Nagbilin si Don Rafael na huwag nitong ikagugulat kung sakali mang hindi siya makasulat sapagkat lubha siyang abala sa kanyang mga gawain. Marahil ay nasaksihan ni Teniente Guevara ang nangyari sa ama ni Crisostomo kung kaya't gano'n na lamang ang paalala niya kay Ibarra. Sa sulat ni Don Rafael sa anak na si Ibarra ay sinabi nitong huwag itong magulat kung sakaling hindi makasulat. Marahil sinabi ito ng kanyang ama upang hindi siya mag-alala sa sitwasyon nito. Ganito ang salaysay ng Teniente. Si Don Rafael ay siyang pinakamayaman sa buong lalawigan. Bagamat siya ay iginagalang, may ilan din namang naiinggit. Ang mga nuno nila ay mga Kastila. Ang mga Kastila dahil sa kasawian ay hindi gumagawa ng mga nararapat. Ang masasama sa Espanya ay nakakarating sa Pilipinas. Si Don Rafael ay maraming mga kagalit na mga Kastila at pari. Ilang buwan pa lamang nakakaalis sa Pilipinas si Ibarra, si Don Rafael at Padre Damaso nagkasira. Di umano, di nangungumpisal si Don Rafael. Nabilanggo si Don Rafael dahil sa pagkakaroon ng mga lihim na kaaway. Pinagbintangan pa siya ang pumatay sa isang mangmang at malupit na artilyerong maniningil ng buwis ng mga sasakyan, pero hindi naman totoo. Sa panahon ngayon ay may ganyan pa bang pangyayari? Opo, meron pa. Wari ko'y hindi na maiiwasan ang mga ganyang pangyayari. Sinabi dito na dahil sa hindi pangungumpisal ni Don Rafael ay tinuturing itong isang kasalanan. At dahil sa pangyayari yun ay lumitaw na rin yung ibang tao na may lihim na galit at inggit kay Don Rafael. Pinagbintangan rin siyang pumatay sa isang artilyero at nagpatong-patong na mga pambibintang na ginawa lamang ng mga taong may galit sa kanya. Pero lalong nadagdagan ang daga ng kanyang dibdib. Pinaratangan din siyang nagbabasa ng mga ipinagbabawal na aklat at dyaryo. Nagtatago ng larawan ng paring binitay, isinakdal sa salag ng pangangamkam ng lupain at nagbibigay ng tulong sa mga tulisan. Gumawa siya ng paraan upang tulungan si Don Rafael at sumumpang ito'y marangal na tao. Katunayan, siya ay kumuha ng isang abogadong Pilipino na si J.A. at G.M. Ito ay pagkaraang lumitaw sa pagsusuri na ang kinamatay ng artilyero ay ang pamumuo ng dugo sa ulo nito. Nang lumaon, ang katuwiran ay nagtagumpay din, nang si Don Rafael ay malapit ng lumaya dahil sa tapos ng lahat ang kasong ibinintang sa kanya, ang sapin-saping kahirapan ng kalooban na kanyang dinanas ay hindi kinaya ng kanyang pisikal na katawan. Dahil nagsanib sa mga taong may inggit at galit kay Don Rafael, ay lalo pang lumala ang kanyang kaso. Dinagdagan pa yung mga paratang sa kanya na hindi naman niya ginawa. Ngunit hindi siya pinabayaan ni Teniente Guevara, hinanapan siya ng abogado at nung malapit na siyang lumaya, ay siya namang panghina ni Don Rafael. Dahil nga sa patong-patong na isipin, kaya't hindi kinaya ng katawan ni Don Rafael. Hindi na niya natamasa ang malayang buhay sa mismong loob ng bilangguan na lagutan ng hininga si Don Rafael. Huminto ang pagsasalaysay ang Teniente. Inabot nito ang kanyang kamay kay Ibarra at sinabing si Kapitan Tiago na lamang ang bahalang magsalaysay ng iba pang pangyayari. Nasa tapat sila ng kwartel nang maghiwalay, sumakay sa kalesas si Ibarra. Makikita sa kabanatang ito ang pait na dinanas ni Don Rafael sa kabila ng paghihirap niya at pagdurusa sa loob ng kulungan. Naabsuelto ang kanyang kaso, ngunit doon siya mismo nalagutan ng hininga.
dahil sa isiping hindi niya lubos kinaya. Ipinapakita sa kabanatang ito ang pagkakawalang bahala ng simbahan sa kalagayan ng mga Pilipino. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng pang-aapi at pang-aabuso ng mga Kastila sa mga Pilipino, pati na rin ang kakulangan ng pagkalinga ng simbahan sa kalagayan ng mga mamamayan. At doon nagtatapos ang ating talakayan. Naway may naunawaan at tumatak sa inyong isipan. Maraming salamat!